Tatlong senador na pumirma sa pinapaikot na resolusyon pabor sa pananatili sa liderato ni Senate President Francis Escudero. Umaasa si Senate President pro tempore Jinggoy Estrada na hindi na magbabago ang desisyon ng mga senador na pumirma sa resolusyong ito sa pagpapatuloy ng liderato ni Senate President Francis Cheese Escudero. Pagdating niya ng July 28 ay maaaring hindi na kailanganin pang magbotohan ng mga senador kung sino ang magiging Senate President. Sa halip ay magsusumite na lang sila ng sulat na may mahigit 13 boto na sila pabor kay Senator Escudero. Sa dami anya ng kanilang boto ay maaaring tawagin itong supermajority. Paglilinaw naman ni Estrada, walang pinaikot na resolusyon kundi tulong-tulong ito sa mga bahagi ng mga senadora. We have enough numbers, more than 13 I suppose. And I think Senate President Cheese Escudero is already secured of having his next term as Senate President. Hataw Balita ngayon. Magiging bahagi ng minority black sa 20th Congress ng Kamara sina mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima at Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Kikilatisin nilang mabuti ang mga prioridad na panukalang batas ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang ang sa 26 ng House members na nagpahayag na ng suporta kay 4Ps Party List Representative Marcelino Libanan bilang House Minority Leader sa 20th Congress. Inaasahan naman ang pagkakaroon ng nagkakaisang posisyon ng House Minority Bloc ng 20th Congress sa impeachment case laban kay VP Sara. This is the second half already of the Marcos administration. If the first 3 years ay medyo the minority still giving some leeway sa administration para ba yung maka-adjust sa governance, this last 3 years, the second half, we will be stricter in this. We will be more discerning and parang talagang yung maniningil part of yung mga plano ng gobyerno. We want to really push for issues that we believe are very important for our people. And we believe that our place in the House is really in the minority. Paglalaban natin yung lahat ng mga pangangailangan ng mga ordinaryong mamamayan. Hataw Balita ngayon. Kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands si Vice President Sara Duterte. Sa isang online post kagabi ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque, makikita ang bise sa nasabing lugar. Mayroon ding larawang ibinahagi ang isa sa taga-suporta ng kanilang pamilya na kasama niya si VP Sara sa The Hague. May caption pa ito na "Welcome back, Vice President." Wala pang inilalabas na detalye ang tanggapan ng pangalawang Pangulo tungkol sa nasabing biyahe ni VP Duterte. Hataw Balita ngayon. Isinusulong ni Senator Robin Hood Padilla, Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa ay isang resolusyon para mapauwi si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula sa International Criminal Court. Ayon kay Senator Padilla, bukas siya sa iba pang mga senador na nais ding lumagda sa kanyang ihahaing resolusyon sa Senado. Dagdag ni Senator Padilla, hindi lang anya basta isang resolusyon ang kanyang isinusulong, kundi isang panawagan ng pagkakaisa, paggalang sa ating soberenya at hostisya para sa dating Pangulo. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ni Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III na nasa restricted custody na sa Campo Crame ang 15 pulis na idinadawit sa kaso ng mga nawawalang sabongero habang isinasagawa ang investigasyon. 3 sa mga itong natanggal na sa serbisyo at isa ang malapit ng magretiro. Lieutenant Colonel ang pinakamataas na ranggo sa mga isinasangkot. Nakatalaga ang mga ito sa iba't ibang unit ng PNP. Mayroong galing sa mga rehiyon at mayroon namang mula sa Area Police Command. Posible pang madagdagan ang bilang na ito ayon sa PNP. Yes, we have placed several personnel under restricted custody pending the investigation
on the missing Sabongeros. That we can confirm. And we have partnered with NAPOLCOM for the in-depth investigation of this case to ensure transparency and impartiality, and to ensure that really the ends of justice will be achieved. Hataw Balita ngayon. Posibleng simulan na ngayong linggo ang paghahanap sa mga itinapon na bangkay ng mga sabongero sa Taal Lake. Sabi ni Department of Justice sa DOJ Secretary Crispin Remulla, may FISPAD na tinukoy. Isang suspect at ituan niya ang magiging ground zero o simula ng mga otoridad sa paghahanap ng mga labi ng nawawalang sabongero. Dagdag pa ni Remulla, hinihinginan niya sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy na simula na sa linggo ang technical diving operation sa Taal Lake kung saan sinabi na isang whistleblower na si Julie Patidongan alias